Magandang umaga po sa ating lahat. Narito po ang ating weather update kay Bagyong Egay. Si Bagyong Egay ay lumakas na po at naging ganap na severe tropical storm. At kanina alas 10 ng umaga, ang layo ng sentro ng Bagyong Egay ay nasa 610 kilometers silangan ng Daet, Camarines Norte. Ngayon, nasa 95 kilometers per hour, ito yung lakas ng hangin malapit sa gitna ng bagyo. Samantalang yung pagbugso ng hangin ay umabot sa 115 kilometers per hour. Ngayon ay bumulis sa kanyang pagkilos from 10 kilometers per hour. Ngayon ay nasa 15 kilometers per hour. At inaasahan po natin itong kikilos pakanluran ang Bagyong Egay. At patuloy pa rin niyang hinahatak o pinapalakas ang southwest monsoon. Itong southwest monsoon ay patuloy na nakaka-apekto sa Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Kaya may makakaasa pa rin tayo ng mga pag-ulan, dulot ng bagyo o trough ng bagyo at ang habagat. Okay, narito ang ating forecast track ng Bagyong Egay. Sa ating forecast track, inaasahan pa rin natin na ito ay magkikilos generally northwestward patungo sa Batanes, Taiwan area. Sa susunod na 12 oras ay mabagal pa rin ang pagkilos ito, and then bahagyang bibilis ngayon hanggang bukas ng umaga. At inyong makikita sa track ng Bagyong Egay ay napanatiling nasa dagat ang sentro ng Bagyong Egay. Posible po na mag-landfall o lalapit sa may vicinity ng extreme northern Luzon, itong sentro ng Bagyong Egay. Ang inaasahan po natin, o araw na inaasahan po natin lalapit o pinamalapit sa kalupaan, lalo po sa extreme northern Luzon, ay sa araw ng Miyerkules. Posible po mag-landfall ang Bagyong Egay sa Taiwan pagdating ng Thursday ng umaga. Ang pagkilos ng Bagyong Egay na pakanluran, ngayon po ang inaasahan po natin northwestward. May posibilidad, maaaring mag-westward ang Bagyong Egay kapag yung behavior ng ridge of high pressure area ay nanatiling malakas. Kasi itong high pressure area, number 1 na nakaka-apekto sa pagkilos ng Bagyong Egay. Yung pagiging typhoon category ni Egay ay posible po, within 24 hours, posible po maging typhoon ang Bagyong Egay. Super typhoon, posible po sa araw ng Martes. At yung rapid intensification, ito yung mabilis ang paglakas ng Bagyong Egay ay mangyayari po yan within 72 hours. Yung paghina ng bagyo ay inaasahan po natin yan sa darating ng Miyerkules kapag ito'y malapit sa Batanes area dahil sa interaction ng kalupaan. At yun din po, pagdating ng Thursday and Friday, ay inaasahan po natin patuloy ng paghina ng bagyo dahil sa interaction ng kalupaan sa Taiwan at yun din po sa China. So may inaasahan tayong malalakas na pag-ulan dulot ng Bagyong Egay. Ngayon, 50 to 100 millimeters, ito yung accumulated na pag-ulan na inaasahan po natin ngayong araw sa Catanduanes. Ibig sabihin, moderate to heavy rains. Bukas, may inaasahan tayong heavy to intense na pag-ulan sa Catanduanes, kung saan ang inaasahan po nating dami ng ulan, bukas ay 100 to 200 millimeters. Sa Cagayan, eastern section ng Isabela, Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur at Albay, may inaasahan tayong moderate to heavy rains. So in summary, may inaasahan tayong malalakas na pag-ulan ngayon at bukas. Pagdating ng Martes, mas malakas ang pag-ulan inaasahan po natin ngayon sa bandang Northern Luzon. Lampas 200 millimeters sa Batanes, Babuyan Islands, northeastern portion ng mainland Cagayan at sa northern portion ng Ilocos Norte.
Ito yung torrential na pag-ulan to, intense to torrential na pag-ulan. Heavy to intense naman ito, 100 to 200 millimeters sa Apayao, Abra, sa lalabing bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, at lalabing bahagi ng Cagayan. Moderate to heavy rains o 50 to 100 millimeters sa Pangasinan, Isabela, at lalabing bahagi ng Cordillera. Ito yung epekto ng bagyong Egay. At pagdating naman sa southwest monsoon, may naasahan tayo ng occasional rains o may light to moderate to at times heavy rains sa ating bansa, lalo po sa northern portion ng Palawan, kasama ang Calamian at Cuyo Islands, at yun din po sa may Antique at Negros Occidental. Sa ibang detalye po patungkol sa southwest monsoon, ay ating makikita sa ating inisyo kaninang 11 o'clock sa ating weather advisory number 2. So dahil dito sa pag-ulan dulot ng bagyo at southwest monsoon, magdudulot ito, posibleng magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa sa mga lugar po na lalo na po sa mga mababang lugar at malapit sa ilog. Yung inasang pagtaas o kung meron po tayong tropical cyclone wind signal, sa ngayon ay ngayong latest tropical cyclone bulletin ay wala pa, pero inaasa po natin ngayong araw ay mag-raise po tayo ng tropical cyclone wind signal sa bahagi ng Bicol Region at Eastern Visayas. Yung base sa forecast track ng bagyo, pinamataas ng wind signal ay aabot ng number 3 o number 4 sa extreme northern Luzon. Pero, maaari mas mataas pa sa 4, umabot ng 5, kapag yung track ng bagyo na northwestward magbago, mag-westward po siya. Yun pong binabantayan ho natin itong pagkilos ng bagyo na magbago from northwestward to westward na direksyon ng bagyong Egay. And then doon naman sa southwest monsoon, malakas kasing hangin dala nito. So maramdaman itong malakas ang hangin ngayong araw sa Mimaropa, Visayas at sa northern portion ng Zamboanga Peninsula. Ganoon din po sa may northern Mindanao at Caraga. Bukas, Monday, maranasan malakas ng hangin dahil sa southwest monsoon sa Calabarzon, Mimaropa, Visayas, Zamboanga Peninsula at sa northern portion ng northern Mindanao at Caraga. Sa Tuesday, malaking bahagi ng Luzon at Visayas, northern portion ng Zamboanga Peninsula at Dinagat Islands. At ngayong araw, dahil sa papalapit ng bagyong Egay, so nagtaas po tayo ng gale warning o nag-issue tayo ng gale warning kaninang 5 o'clock na umaga, kung saan may inaasahan tayong matataas ang alon, kung saan ang taas ng alon aabot ng 4.5 meters. Ang mga lugar po na sila ng gale warning ay sa northern coast ng Camarines Sur, northern at eastern coast ng Catanduanes, eastern coast ng Albay, eastern coast ng Sorsogon, northern at eastern coast ng Northern Samar, eastern coast ng Surigao del Norte, kasama Siargao at Bocas Grande Islands at Dinagat Islands. So kapag may gale warning, automatic pong wag muna pong malawat ating mga kababayan sa mga nabanggit na lugar dahil sa matataas ng alon. And sa sunod na 24 oras, buong eastern seaboard ng Luzon at Visayas ay may nasang abot ng, taas ng alon, abot ng 3.5 meters. Yung sa labas po, yung mga lugar po na wala sa gale warning. So ibig sabihin po, buong eastern seaboard ng Luzon at Visayas at yung Dinagat Island ay may nasang tayong matataas ng alon. Pong ating update sa bagyong Egay. Ang next po nating bulletin maya pong 5 p.m. Thank you po.